Malayo man sa lugar ng gulo, kaisa ang maraming Muslim sa iba't ibang bahagi ng bansa sa panalangin para sa kapayapaan sa Marawi. Nananawagan din ang simbahang Katolika ng dasal para sa mga biktima ng kaguluhan. Makibalita tayo kay Joan Ponsoy. Gaya sa iba pang lugar sa bansa, asahan na raw ang mas madalas na checkpoint ng pulisya sa Pangasinan. Bahagi ito ng pagpapatupad ng full alert status ng pulisya kasabay ng martial law sa Mindanao. Lahat ng mga pulis sa lalawigan nakadeploy na sa kani-kanilang istasyon. May mga nakakalat din sa mga kalsada at mga pampublikong lugar. At the same time, mga leaves is cancelled. Lahat ng mga naka-only pinapabalik sa station to render duty. Ang mga Muslim sa probinsya, tuloy-tuloy ang pagdarasal para sa kapayapaan sa Mindanao, lalo na sa Marawi City. Nag-aalala lalo na ang mga may kamag-anak doon. 5 beses kada araw na ang pagdarasal nila bilang paghahanda sa Ramadan. Ang kanilang pag-aayuno, alay nila sa Muslim communities na apektado ng mga kaguluhan. 1 buwan ang Ramadan at umaasa ang mga Muslim na sa loob ng panahong ito matatapos na ang karahasan sa Marawi. Humihingi na lang po kami ng dua para sa mga kaligtasan ng mga kamag-anak namin doon. Paghingi ng tulong para galing sa Allah. Sa Davao City, nagsagawa ng candle lighting activity ang Redemptorist Church bilang pakikidalamhati sa mga biktima ng gulo sa Marawi. Nag-alay sila ng 1 minutong katahimikan at taimtim na nagdasal para sa kapayapaan. Si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle nagpaabot din ng pakikiramay at tiniyak na kasama lagi sa kanyang mga dasal ang mga taga-Marawi. Ang simbahang Katolika sa Cebu nanawagan din ng panalangin para sa mga biktima ng bakbakan. Ayon kay Monsignor Joseph Tan, tagapagsalita ng Archdiocese of Cebu, dapat magtiwala sa pamahalaan ng publiko sa gitna ng pagpapatupad ng martial law para tuluyan daw malutas ang problema sa Mindanao. Hopefully, ang atong vigilance is that it will be avoided. No? So if there are mga civil rights groups in the country, and every citizen for that matter, that will be what our contribution to this whole martial law na proclamation will be, no? Na to make sure nga nothing of its abuses will be repeated. Joan Ponsoy, Nagbabalita, Pilipinas.